Nagluto nga pala kami ng burong kanin at isda mga mare na may labong at ang ginamit nga naming isda dito ay isdang kanduli at grabe mga mare na pagkakasarap. So ay na nga mga mare at pare, for today's video ay magluluto nga pala kami ngayon ng burong kanin at isda dahil nung pumalaot nga kami nung nakakaraan ni Buyok at sumalok nga kami ng Skylab ay napakarami nga ho naming huling isdang kanduli. Kaya sabi ko nga sa aking Buyok mga mare at pare ay kaysa nga ito ay masayang at itapon ay gumawa na nga lang kami ng buro. Ito nga yung video namin ni Buyok nung nakakaraan pa nung sumalok nga kami ng Skylab mga mare at pare at mas marami nga ang huli naming kanduli kaysa nga sa tilapia. Kaya naman ayon, pagka-uwi nga namin sa bahay mga mare, agad na ngang nilinisan ni Buyok yung mga isdang kanduli at idinaing dahil ibababad nga namin ito ng ilang araw sa asin. Ito nga palang isdang ito ang palagi kong sinasabi sa vlog ko mga mare na ito nga yung pinakamalansang isda dito sa amin. Pero kapag nga ito ay naburo na at naluto ay wala ka na talagang malalasahan kahit anong lansa. Dito talaga sa aming lugar sa duluhan nga ng isla ng Talim ay ito talagang isdang ito ang nilalagay namin sa buro. Pero kahit anong isda naman ay po pwedeng gawing buro mga mare at minsan nga ay naglalagay kami ng tilapia kapag ka wala po talagang mahuling isdang kanduli. Tapos ayun, nung mahugasan na nga ng ilang beses ang isda at nung wala na nga itong kadugo-dugo ay saka naman ito binudburan ng asin. Mas maraming asin ay mas maganda para syempre hindi nga ho ito mahampo. Since hindi pa nga kami nakakapaglugaw mga mare dahil syempre ngayon nga lang namin naisipan na magburo kaya naman ibababad nga muna namin itong isda ng ilang araw. Uunahin nga muna naming iburo ang lugaw ng 2 araw bago nga namin ilagay itong mga isda. Fast forward ay nakaluto na nga ho kami ng lugaw tapos maya-maya lamang pagkalamig nga ho nito ay isasali na nga ho namin ito sa isang malinis na lagayan na may takip. Medyo naparami nga ho ang luto namin ng lugaw kaya naman 2 nga ang aming pinaglagyan. Kailangan ay malinis nga ho ang ating paglalagyan para hindi nga ho ito mabulok or langawin. After 2 days pa nga bago namin nilagay yung mga isdang kanduli sa lugaw mga mare, pero bago nga namin ito nilagay ay hinugasan nga muna namin ito ng ilang beses at saka pinatulo ang tubig. Kailangan nga mga mare ay nakalubog yung isda sa pinakalugaw bago nga ito takpan. Tinakpan nga namin ito ng mabuti para nga hindi ito pasukin ng kahit anong insekto. Mas masarap nga sa buro ang may labong kaya naman kinabukasan ay umakyat nga kami ng bundok ni Buyok para manguha. Sumama pa nga sa amin si Oranggi mga mare at nakita pa nga namin yung anak ni Oranggi na si Oranggo na alaalaga nga ng pamangkin ni Buyok. At dahil ilang araw na ngang uulan-ulan dito sa amin kaya naman napakaputik nga ho ng aming dinadaanan tapos ay napagkakalamok pa. Dito sa amin hindi ka pwede basta-basta kumuha ng labong at kailangan mo nga magpaalang, pero itong ang kawayan na pinuntahan namin mga mare ay sa pinsan nga ni Buyo kaya naman basta na nga lang kami kumuha. At dahil tag-ulan nga ngayon mga mare kaya naman napagkakarami nga hong labong na tumutubo. Grabe mga mare, napagkakarami nga hong lamok dito sa may kawayanan at kahit naglalakad ka nga ay talaga namang may tumutusok. Diyos ko, day! Pero sulit naman ang pagpunta namin dito sa kawayanan dahil kahit saan ka nga lumingon mga mare napagkakarami nga hong labong. At dahil kakaunti nga lang ang binuro namin kaya naman 3 pirasong labong lamang ang aming kinuha. Sabi nga sa akin ng nanay hanggat matigas pa nga daw wag ko daw titigilan sa pagbabalat itong labong dahil yun nga daw malambot lamang ang kukuhanin. Aba, akala ko nga napagkakarami na nitong nakuha namin pero pagbabalat ko nga mga mare biglangan lumiit. Balak pang bumalik ni Buyok doon sa kawayanan pero sabi ko nga okay na yan at baka mamay masobrahan naman sa labong. Ang gayat naman ito mga mare ay maliliit lamang, yun bang pagka kumakain ka nga ng labong ay meron ka nga nangangata-ngata. Ito talaga yung nagpapasarap sa buro mga mare kaya talagang swerte nga kami ni Buyok ngayon dahil marami nga labong doon sa may kawayanan kasi dati nga nung nagbuburo nga kami mga mare wala talagang kalabong-labong. Medyo mapakla nga itong labong kaya naman ang gagawin nga namin ng nanay ibababad nga namin ito sa tubig ng ilang oras at lalagyan nga ho namin ng asin. Yung iba kasi ay pinipiga pa nga ito bago ilagay sa lugaw pero kami nga mga mare hindi na nga namin ito pipigain at patutuluin na nga lang namin yung tubig bago ilagay. Pagkatapos ko nga maggayat ay nilagyan ko nga lang ito ng tubig tapos nilagyan ko nga rin ito ng 1 kutsarang asin mga mare. Ibinabad ko nga lang ito sa tubig na may asin ng ilang oras at pagkatapos ay sinala ko na nga ito at pinatulo lamang ang tubig. Makalipas nga lang ang ilang oras ay nilagay ko na nga rin ito sa aming burong kanin at isda. Mas nauna nga lang naming nailagay ang isda ng ilang oras bago nga itong labong. Hinalo-halo ko nga lang ito ng mabuti at syempre nilagyan ko nga rin yung isa pa naming lalagyan. Bali 2 araw na nga palang binuro yung lugaw
pero hindi pa naman ito amoy panis. Tapos ayun, nung okay na nga ang lahat ay patatagalin pa po namin ito ng mga 2 araw pa para mas maburo pa nga ito at medyo umasim pa. Hinahalo nga rin pala namin ito ng 2 beses sa isang araw, umaga at saka hapon. Pagkatapos naman namin itong mahalo ay sinisigurado nga namin na maayos ang pagkakatakip nito at wala nga hong tulutulong kanin. Kapag kasi may tulutulong kanin sa gilid ng takip ay possible nga ho na dapuan ito ng mga bangaw. And syempre ayaw naman nating mangyari yon dahil uuurin nga ho itong ating burong kanin at isda. And after 2 days pa nga mga mare, yan na nga ho ang itsura niya. And syempre tinanggal nga namin yung mga isda doon sa lugaw dahil yung isda nga muna ang una naming igigisa para nga ho syempre para mas masarap at hindi nga ho malansa. Pero usually talaga ay sabay-sabay na talaga yan sa pagigisa at sabay-sabay na nga yung ibubuhos. Pero dahil kokonti lang naman itong aming ibuburo kaya naman ang ginawa nga namin ay inuna nga muna namin yung mga isda bago nga ilagay yung lugaw. Tapos yan na nga po pala yung itsura ng isda and madudurog pa nga yan dahil sobrang lambot na nga yan and isa pa idudurugin nga namin yan habang niluluto. Pinakulo nga lang namin ng mabuti yung isda and then nung kumukulo na nga siya at saka namin ibinuhos yung lugaw. Sobrang dali lang naman lutuin itong burong kanin at isda at kahit nakapikit ka nga mga mare kayang-kaya mo nga itong gawin. Igigisa mo lang kasi yan mga mare tapos pagka nagisa na nga ay pwede mo na nga ilagay yung mga gulay at syempre yung gata. Pag kumulo na nga yung lugaw ay pwede mo na nga ilagay yung mga gulay katulad nga nitong siling haba and syempre itong ating toge. Kung tutuusin talaga ay pwede na nga itong walang toge dahil meron na nga itong labong mga mare pero dahil ipapakita ko nga sa inyo kaya naman nagpabili na nga rin ako. Kulay pink talaga ang kulay ng buro namin dito sa isla kaya naman ayan at nilagyan ko na nga rin. Hindi ko nga alam kung bakit kulay pink ang kulay ng buro namin dito sa isla, siguro dahil parang nakakaanong kainin kapag wala man lang kakulay-kulay yan eh. Eh bakit pink? Ano pwede naman kulay blue? Tapos yun nga mga mare, naglagay nga rin pala kami dito ng 5 pack ng Coco Mama. Kasi naman mga mare, same lang din naman ito kapag ka nagpakayod kayo ng niyogani, no hassle pa. Bekene men, Coco Mama. Naglagay nga rin pala kami dito ng betchin mga mare and syempre konting asukal pampabalanse ng lasa. At ang panghuli nga naming nilalagay na gulay dito ay ang kangkong dahil medyo malambot naman ito at konting pakuluan na nga lang ito mga mare ay pwedeng-pwede na nga itong kainin. Dito sa amin sa isla, pinapartner nga namin ito sa mga pritong isda o di kaya naman kung minsan ay minemerienda. Grabe mga mare, sobrang sarap po talaga nito kaya naman try nyo na nga lutuin. Dito sa amin makakatikim ka nga lang ng buro kapag kamahal na araw dahil nagluluto nga dito ng drum-drum na buro. O di kaya naman kapag kami nagtinda, kaya naman nagluluto talaga kami nito. Nang maluto na nga ito mga mare ay pinatikim ko na nga ito sa aking buyok at grabe, sobrang nasarapan po talaga siya at sabi ka niya may kanin na nga daw ba dahil kakain na nga daw siya at nagugutom na daw siya. Kaya naman kung nakarating nga ako kayo hanggang dito sa dulo at kung nagustuhan nyo nga ho itong video na to ay baka naman pa-heart at pa-share at syempre pa-follow na rin po. Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonood. See you on my next vlog. Bye!